ang mundo at ang araw ay maglalaho, didilim, mawawala, pero yung pagmamahal at salita ng ating Panginoon ay mananatili sa ating buhay. So mahalaga po yun na prinsipyo para sa ating lahat na dapat nauunawaan po natin. At yung mga nag-testimony natin mga kapatid, nakita naman po natin yung hirap, ano po, at yung naranasan nila pare-pareho. At tayo naman din lahat, dumaranas po ng gano'n, no? Nagkakaroon tayo ng mga problema sa buhay. Pero, yung ating mensahe ngayong umaga ay magiging kabaliktaran. Kung ano man yung mga naging problema natin, kung ano man yung mga naranasan ng hirap, hoping and praying na makatulong po yung mensahe na ito upang sa ganon maunawaan natin talaga ano pa o paano ba ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Ano ba yung dapat nating gawin? Ito po ay may pamagat na the futility of life. Ano po? Ito po yung makikita natin. So, pag sinabi natin futility, ito po sa Tagalog ay simple namang, kawalang kabuluhan. So, ibig sabihin, ano man yung nararanasan natin, ano man yung gawin natin, ay pare-pareho lamang yan sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi nga natin, walang kabuluhan. At pag sinabi natin walang kabuluhan, ito po mismo yung sinasabi sa ating lack of effectiveness or lack of purpose. Ano ang bagay ang isipin natin? Ano ang bagay ang higitan natin? Ano ang bagay ang gawin natin sa ating buhay? Ay pare-pareho lamang yan sa Panginoon. At ito mismo mga kapatid ay winika ni Haring Solomon. During his time, alam naman natin na siya yung pinakamatalino. He is the wisest man on his time, in his time. So, ibig sabihin, noong panahon na niya, siya ay pinakamarunong ng mga panahon na yan. Kaya nga, halos pag-isahin niya yung buong mundo. Pag-isahin niya yung mga bansa-bansa. Kaya nga po kung ititrace natin, napakaraming bansa ang pinag-unite mismo ni Haring Solomon. Even the Princess of Egypt, napakasawa niya yan. O nagkaroon sila ng relasyon o kasunduan na sila ay mag-reunite din. So, ibig sabihin, halos lahat. At pag tinignan natin mga kapatid, during centuries, makikita natin na ginaya yan ng maraming tao, ng maraming general, ng maraming hari. Pero hindi nila natularan kung ano ang ginawa ng Haring Solomon, mga kapatid. Yung iba, merong kumukupkup ng mga 10 bansa, 12 bansa, 8 bansa. At hanggang ngayon, nangyayari yan, mga kapatid. Ano po? Nagkakaroon naman ng mga alliance. Pero, during the time of Solomon, makikita natin, ano ba yung katalinuhan na dapat makuha natin sa mensahe ngayong umaga? So, yung ating pong scripture sa pag-uusapan ngayong umaga, ay makikita po natin o matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 6 verses 1 to 6. Tayo po ay tumayong lahat. Inaayahan ko po at ating basahin ang talatang ito. Ang sabi po dito, papasahin ko po siya lang tuloy-tuloy. Narito ang isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan. Sa kasawiang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito, pagkos ay iba ang nakinabang. Ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Mabuti pang di hamak ang sanggol ay pinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal, ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan nang siya ay ilibing. Patuloy po natin basahin. Wala rin kabuluhang matatamo ang isang sanggol kahit siya ay panganak, sapagkat mamamatay din siya at malilimutan. Hindi nito nakita ang araw ni natikman ng mabuhay, ngunit mayroon naman siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan.
hindi ba't iisa lang ang uuwian ng lahat? Tayo po pansamantala at tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Alam po namin, O Diyos, na si Haring Solomon ay napakatalino at pinagkalooban mo, Panginoon, ng karunungang hiniling nila sa iyo, Panginoon. Ngunit, dinagdagan mo pa ito sa pamamagitan ng mga kayamanan, mga material na bagay na pinagkaloob mo sa kanya. Ngunit, nakita niya sa bandang huli, walang kabuluhan lahat ang nasa kanya. Ibig sabihin, Panginoon, maliwanag din sa aming buhay ngayong umaga na anumang meron kami, anumang mga bagay, Panginoon, ang minimithi namin, anumang bagay, yung gusto namin marating, makamtan, Panginoon, yung maging kami, Panginoon, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sapagkat ang tangi lamang kailangan namin, Panginoon, ay pahalagahan ka bilang Diyos namin, bilang aming Panginoon Jesus mismo, ang siyang lumikha ng lahat para sa amin at siya ang mataas sa aming buhay at wala ng iba. Hindi ang mga bagay, Panginoon, na aming nakikita, hindi ang mga bagay na naaayon sa aming kagustuhan. Kalooban mo, Panginoon, ang masunod sa bawat isa sa amin, at kami po ay nagpapasalamat ngayon, Panginoon, at sama-sama kami magpupuri. Ngayon, Panginoon, sa oras na ito, kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Sa inyo po, O Diyos, ang pinakamataas na pagpagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makapaupo na po tayo at patuloy po tayong magbulay. So, maliwanag po ang sinasabi doon sa talata na ating binasa, mga kapatid, na simple lamang ang gusto ng Diyos para kay Haring Solomon, mga kapatid. Ano po? Doon sa salita mismo na kanyang binanggit, ano ba yung sinasabi niya rito na walang kabuluhang lahat daw, lahat ng bagay? Naranasan niya ito, mga kapatid. Siya mismo ito, yung sumulat ng mga aral. Siya mismo ang may gawa nito. Siya mismo ang nagbibigay ng mensahe para sa ating lahat, mga kapatid, ngayong umaga. Ano mang mga bagay, sabi nga sa atin, kung ano man ang iniisip natin, mga problema, mga bagay na gusto natin, mga bagay, mga kapatid, na hinahangad natin. Kapatid, sa dulo, lahat yan ay pantay-pantay. At alam naman din natin, mga kapatid, na binanggit ng Diyos sa atin mismo, ng ating Panginoon, na mismong siya mismo ay bumabanggit sa atin na ang Diyos ay pantay-pantay kung tumingin sa masama at mabuti, ay iisa lamang ang kanyang paningin. Pero, merong nare-record sa atin ng Diyos. Hindi tayo ang magre-record kung ano ang gusto natin sa ating Panginoon. Ate Faith, next pray. Kung natatandaan natin, mga kapatid, nung tayo ay nag-aaral, o hindi man natin alam yung salita na ito, a man could only in one place at one time. Ito ay law ng physics. Ano po? Alam naman natin yan. So sa mga college, alam nila yung third law na tinatawag, yung action and reaction. Hindi mo magagawa ang isang bagay kung ito ay hindi magkakaroon ng impluensya doon sa ibang bagay din. So, ibig sabihin, could only in one place at one time. So, ibig sabihin, kailangan pala ang tao mismo ay meron tayong priority sa ating buhay. Hindi po pwedeng tayo ay may ginagawa na isang bagay. Halimbawa, ikaw ay nagsasaing, tapos, pagdating ng oras, ikaw naman ay maglalaba. Ano? Yung mga lalaki lang nakakagawa niyan. Po, tayo mismo, pwede natin pagsabayin yung mga bagay na gano'n, pero mga kapatid, ang sinasabi rito o tinutukoy sa atin mismo ay yung mga bagay na kung tayo raw ay nangangarap, unahin muna natin yung dapat natin gawin para makuha natin yung ating pangarap. For example, yung mga kabataan, gusto niya makatapos. Anong dapat niyang gawin? Mag-aral. Kung hindi ka mag-aaral, kung titingnan mo yung mga namumuhay sa mga company, na mga manager, kung ano ng mga trabaho yan, kung ano ng mga posisyon yan, iyon ay may mga pinagdaanan. One at a time, sabi nga natin. Hindi ka po pwedeng tumalon doon sa isang bagay. Kung ikaw ay nangangarap na makatapos, kung ikaw ay nangangarap para sa iyong pamilya, one at a time, may dapat kang gawin.
Ganon kapatid yung sinasabi sa atin ng law ng physics na ito. Ang sabi natin dito, the shorter way to do many things is to only do one thing at a time. Isa-isa lamang po, mga kapatid. Ngayon, meron tayong question dito. Sige, wait. Makikita natin. What is your objective in life? So, lahat ng sasabihin, doon sa mga 10 natin minsan na tanong na, ang sabi, being happy. Gusto nila maging masaya. Paano magiging masaya? So, ibig sabihin, magiging masaya ka, dapat nasa piling ka ng Panginoon. Hindi po pwedeng maging masaya ka kung may tatapakan kang ibang tao. Alam po ninyo, pag may inisip tayo, na doon tayo naging maligaya, halimbawa, may inisip tayo o napagkwentuhanan ng isang tao, minsan, nangyayari yung mga ganon. Natatawa tayo, masaya tayo, pero yun ba ang sinasabi nitong being happy? Hindi po. Dapat nasa kalooban pa rin tayo ng Panginoon yung bawat isa sa atin, yung puso natin, yung isip natin. Walang tatanggi rito na gusto natin ay maging masaya. Ano po? Masaya, papaano? Ganito lamang po ang ating gagawin. Pangalawang katanungan, what is certain in this world? Ibig sabihin, ano ba talaga yung sure? Ano ba talaga yung assured na mga bagay o yung mga bagay na hindi pwede nating matanggihan? Ibig sabihin, mangyayari sa ating buhay. Ano ra yung mga bagay na ito? Una, our lives are all different. Tanggapin natin na magkakaiba tayo ng buhay na tatahakin. And yet, the same. Pero, pare-pareho lamang yan pagdating sa dulo. Did you get my point, mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan, at yung ating mga bisita? Ibig sabihin, iba-iba ang tatahakin nating buhay. Pero, ang sabi dito, ang isa lamang daw ang sigurado. Iyon ay pare-pareho lamang ang ating hahantungan. Ano ba yung hahantungan ng tao? Kamatayan. Huwag natin yung talikuran sapagkat yun din ang sinabing isang sure or assured. Ang sabi, death because it is inevitable. Hindi raw natin po pwedeng talikuran, takasan, yung bagay na ito mga kapatid, yung kamatayan. So, paano ngayon tayo mamumuhay dito sa mundo? Ibig sabihin, sa araw-araw, paano tayo mamumuhay dapat? Kung sa dulo pala, mamamatay lang tayo. Hindi na magtatrabaho, hindi na magaganon, gagalaw. Mga kapatid, may mga bagay dito na kailangan lang i-enjoy lang natin. Sabi nga sa atin ni Harry Solomon, maliwanag ang sinasabi niya. Kung lahat daw na ito ay walang kabuluhan, meron siyang pananaw. At ang Diyos natin ay may pananaw para doon sa ating mga ginagawang mga bagay. Una, kay Haring Solomon, ang sabi niya rito, enjoy what you have in life, mga kapatid. Enjoy nyo lang. Ano ngayon yung sinasabing i-enjoy daw dyan? Ang sabi rito sa salitang NASB, what the eye sees better than what soul desires. This too is futility in striving after wind. Sa Tagalog po, ang sabi, mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Kapatid, hindi mo ba minsan naranasan o tayo mismo, lahat tayo rito, na halimbawa, yung kapitbahay daw natin ay nakita natin may nag-deliver TV. Pero tayo ay meron ng TV. Ang TV natin, for example, ay 32 inches, malaki na yun, no? O yung karaniwang TV na napapanood po natin. Ay nag-deliver yung kapitbahay, nagpa-deliver. 48, 50 plus, 60 plus na TV. Napasilip tayo. Minsan naiisip pa natin na sa susunod, mas malaki yan nagpapadideliver ko. Kung titignan po natin mga kapatid, yun ba ay tama sa paningin ng Panginoon? Kung kaya natin bilhin at sobra-sobra ang pera natin, okay yun. Pero, ang sabi nga natin, kung wala naman tayong pera at uutangin natin yung pambili ng mga appliances na yan, kapatid,
wag na. Iyon ay walang kabuluhan. Ano po? So hindi natin may enjoy sapagkat pagdating ng oras, magbabayad lang tayo kay Bombay. Mga kapatid, napakahirap. Ano bang mga bagay ang ibinibigay pa rin sa atin kung iyon ay gagawin natin na tama? So walang bagay na hindi po pwedeng hindi ka mag-enjoy. Baka mga kapatid, pag uwi nyo sa bahay, mabuklat nyo yung mga cabinet nyong luma. Napakarami palang gamit dyan na po pwede nyong gamitin pa na hindi nyo naman nakikita at naitago nyo sa matagal na panahon. Bibigyan kayo ng halimbawa, katulad ng bag. Baka meron ang lumang Louis Vuitton dyan, ay hindi mo ginagamit. Ang iniisip mo, kapatid, ay mamili ng LV. Pero meron ka na pala, hindi mo natandaan na iregalo para sa iyo before yan. Nung kamag-anak mo na nasa abroad. Nung pagbuklat mo, ito pala ang gusto ko. As Christian, kunin mo siya, linisin mo, gamitin mo. Yung mga sapatos, mga panyo, mga t-shirt na napakatagal na roon. Sa tuwing pipili ka ng damit o t-shirt, ang sinasabi ng kasamahan mga t-shirt, wow, may kasama na naman tayo. Wow, meron na naman tayong kabarkada. Ibig sabihin, naiipon yung mga damit. Ay tingnan mo ngayon yung bunga noon. So ibig sabihin, kung makikita natin mga kapatid, lahat ng bagay sa atin, kung paano tayo mag-i-enjoy, iyon ang gawin natin. Bakit? Bawal pa halimbawa, dumalo sa mga piyestahan, hindi natin yan pinagbabawal. Bawal pa umattend sa mga kasiyahan. Minsan, napupunta ka sa mga lugar na po pwedeng nandun yung mga kasamahan mo. Halimbawa, yung mga kamag-anak mo. Hindi ka po pwedeng mag-celebrate. Bakit? Ang Lord ba ibinawal sa atin yung maging malulungkotin tayo? Ay, hindi na. Ayaw pumunta dyan. Born again ako eh. Hindi ko kailangan yan. Born again ako. Sinabi ba ng Lord yun? Ang gusto ng Lord sa atin, mga kapatid, ay mag-enjoy. At makikita natin yan doon sa isang talatang babasahin natin. Sige, tingnan natin yung talata na ito. What does God say about enjoying things? Mga kapatid, baka ayaw mo mag-enjoy, napipigilan ka dahil nagiging dogmatic tayo. Ibig sabihin, nagiging literal tayo doon sa sinasabi ng Biblia. Pero ang sinabi ng Panginoon, pagdating dito sa Ecclesiastes chapter 3, verses 12 to 13, ang sabi niya rito, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Moreover, that every person who eats and drinks sees good in all this labor. This is the gift of God. Kapatid, maliwanag ang sinabi ni Haring Solomon na parating sa kanya mismo ng ating Diyos. Ano ang sinabi sa Tagalog? Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Ayan. So, ibig sabihin, pwede ka nang manood ng sine. Na, hindi bawal. Pwede ka nang umattend sa mga handaan. Hindi rin po pinagbabawal. Ngayon, ibig sabihin, lahat ng bagay na ito na gagawin natin na po pwede tayo mag-enjoy, simple naman po ang gusto ng Diyos para sa atin. Lahat ng gagawin daw natin, kailangan guided tayo ng Holy Spirit naman. So doon, yung mga bagay na yun, mga kapatid, iyon daw yung ating dapat ingatan. Ano po? Kayo, mga kabataan, lalong-lalo na. Bakit? Masama bang kumain sa SM? Hindi masama. Hindi pinagbabawal. Masama bang pag ikaw ay kumita, mag-enjoy ka naman? Mag-window shopping ka. Mamili ka ng bintana. Ano po? So, okay lang. Alam nyo, yung makita nyo yung mata nyo, pag nakita nyo yung mata nyo na, yung mata nyo nakakita ng mga bagay na alam kong ikasisiya mo, kapatid, pag uwi mo, tanggal ang stress mo nun. Kami rin, kahit may mga edad na, gusto rin naman namin, nalilibang yung mata namin. Siyempre, lahat ng ating mga kapatid dito, ano po? Diba? Gusto natin lahat
malibang natin ang ating mga sarili. Kaarawan mo, isama mo ang pamilya mo, mag-enjoy kayo. Ano ang sabi doon? Lahat ng bagay na ito, mga kapatid, kung iyong hindi gagawin, walang kabuluhan lahat yan, kapatid. Makuha mo man lahat ng kayamanan dito sa mundo. Ano ngayon yung guidance ng Holy Spirit? Anong sinabi ng Colossians chapter 3, verses 23 to 24? Whatever you do, do your work heartily. Maliwanag, ano? Ano man ang iyong ginagawa, sabi doon sa Tagalog, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoong Hesus kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Wika ni Apostle Paul. Very clear yan, mga kapatid, ha? Alam niyo naman yung Colossians, di ba? Ito sinusulat nga ni Paul, malungkot siya, sapagkat ito yung unang pagkakatakip niya mismo doon sa Roma. Nakakulong siya, sinusulat niya yung salita na ito. Pero ano sabi niya? Mag-enjoy pa rin daw tayo, ang sabi, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. Ibig sabihin, simpleng halimbawa, gusto mo mag-enjoy? Invite mo yung kapatiran, invite mo yung mga church leader, pagkakaya. Pag hindi, so ibig sabihin, uwi mo lahat ang pamilya mo, enjoy mo. At mga kapatid, hindi sinasabing pag-enjoy yung mga mamahaling pagkain. No, hindi po. Alam niyo po ba na yung 500 piso at yung 10,000 pesos ay pareho lamang, depende lamang yan sa nakararamdam kung paano siya mag-i-enjoy. Ano ibig sabihin noon, kapatid? Simple lamang. Yung mayaman, yung kasiyahang nararamdaman yan, ay pareho lamang. Yung nararamdaman ng medyo kulang yung kanyang financial capability. Pareho lamang po yun. Kung ano yung nararamdaman niya kaligayahan, let's say 500 pesos. Pero kasama naman niya ang pamilya niya, siyang-siya. Iyon din ang pakiramdam ng isang mayaman na kasama niya yung kanyang pamilya. Iyon po yung sinasabi, pantay-pantay ang tao kung tignan ng Panginoon. Kaya nga lang, sabi nga natin doon sa talata, depende doon sa ating pananaw sa buhay. Ano po? Iyon ang sinasabi sa atin. Doon lang sa pananamit, simple lamang. Alam nyo, yung manamit kayo, hindi mo kailangan ng mamahalin. Kailangan lang daw malinis, medyo mabango ka, kahit ang balbas kung kinakailangan. Pero pag sinabing neat, ang tao, hindi kailangan mahal ang kanyang mga pananamit, mga kapatid. At tignan nyo, sa cabinet nyo, baka may mga long sleeve pa kayong natitira. Si Brother Owen, ewan ko kung data pa sa cabinet siya, no? Baka marami ba yan? Tingnan natin, mga kapatid, baka may mga nakahangar kayo na hindi nyo nagagamit, na ngayon babagay sa inyo. Iyan ang sinasabi sa atin. Lagyan mo na ng konting sunrocks yan, ibilad mo, puputi na yan, okay na yan, at magagamit mo yan ng maayos. Ano? Yun lang ang kailangan natin, just enjoy life. Ano ang bagay meron tayo? Saan man tayo sumasakay? Tricycle, SUV, o van, o anong masasakyan, pare-pareho lamang po ang pakiramdam yan. Lalo na pagkasama natin ang ating pamilya. Tingnan naman po natin ang sulat ni Paul kay Timothy, mga kapatid. Anong sabi rito? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Doon daw sa medyo may kaya, ang sabi niya, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Si Timothy nangangaral ng mga panahon na ito, mga kapatid. Nagbilin ngayon si Paul. Sapagkat nakikita nila siguro, yung mga may kaya o mayayaman mismo ay kailangan bigyan na nila. Sa halip, ang sabi rito, sa huling talata, sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ayan po, ano? Very clear, mga kapatid. So, iyan lang ang mga pag-uusapan natin mga verse, mga kapatid. Ngayon, bakit natin kailangan gawin ito, mga kapatid? Ang buhay ng tao in this lifetime is very short. Napakaikli ng buhay ng tao. Ano ngayon ang sinabi doon sa Psalms chapter 90 verse 10? Ito, alam po natin lahat ito.
As for the days of our life, they contain 70 years. If due strength, kung malakas pa tayo, 80 years. Ito lang daw yung aabutin halos ng edad ng tao sa kapanahunan. Maaaring iba-iba, no? Sa kapanahunan natin ngayon. So, ibig sabihin, ina-average na natin yan. 70 to 80 years old. Kaya pag tayo ay umabot daw ng 70, ang lagi natin sinasabi o nadidinig natin, bonus na yan. Yung abutin tayo ng ganyang edad, ay naging 80 ka pa, 84, 85, pero I'm sure, mahihirapan ka na maka 120. Pero yung 120 na yan, kapatid, konting-konti na lang yan. Ibig sabihin, sa buhay ng tao, napakaikli yan. Ano po? Kaya nga ang kailangan natin, ano ang sabi sa atin? Enjoy life. Ano po? Yan ang kailangan natin. Sige, tipik. Tingnan natin ngayon yung isang very familiar sa ating lahat. Ano po? Lahat ng ating mga kamag-anak na namayapa na, ay nakikita natin ito. Ano po ang tawag natin dyan? Lapida or tombstone sa English, ano? Makikita natin. So, ang edad dito na nakalagay, 1812 to 1866. So, pag yan ay sinudlock nyo, 54 yan. Edad ko yan. Ano po? 54. So, ibig sabihin, si Brother Arnel, sabi ko nga kanina, wow, mahaba pa yung paglilingkod ni Brother Arnel. 41. Ibig sabihin, kalahati pa. Bakit tayo mangarap ng kaunting edad? Di ba ba? 80, targetin natin. 90. Ako nga, pinag-pray ko, 90. Pero syempre, alam niyo naman, gamot na lang buhay sa akin, di ba? Kaya nga, tuloy-tuloy yung gamot para hindi tayo manghina. Ano po? So, 54, ibig sabihin. Yung 54 na yan, mga kapatid, kung may makikita kayo doon sa gitna, ano nakita kayo sa gitna? Hyphen or gitling. Yan lang po ang katumbas ng buhay ko, mga kapatid. Yung napakaliit na gitling na yan. Isalansan mo lahat ang nagawa ko sa buhay ko. Isalansan mo lahat ang nangyari sa buhay ko. Yang maliit na gitling na yan, yan lamang ang katumbas natin sa paningin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, gamitin natin ng maayos yung buhay natin habang tayo ay nandito sa ibabaw ng mundo. Maliwanag. Pag tayo daw ay may ginagawa, anong sabi ng Panginoong Jesus? Gawin ninyo to, mga kapatid, na parang sa kanya kayo mismo naglilingkod, mga kapatid. At ang kailangan natin gawin, kinuha ko isang talata na ginamit ko minsan sa aking mensahe, na matatagpuan po natin sa Proverbs chapter 22, verses 1 to 4. Sa Tagalog na natin siya basahin, Ate Faith, ano? Yan po yung sa wikang English. Doon na po tayo sa wikang Pilipino. Ano ang sabi rito? Sa verse 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Si Haring Solomon din po ang halos may sulat ng Proverbs. Ano po? So, ibig sabihin, yung napakatalinong tao ng panahon, nung kapanahonan niya, ay isinulat ito. At parating sa kanya ng Panginoon. Kay Yahweh ay pareho ang mayaman at mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Totoo po yan. Kung may tumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit, di ito pansin ng mangmang, kaya siya ay napapahamak. Huwag tayo maging mangmang, mga kapatid. Tayo po lahat. Kahit po ako, mga kapatid. Ako, mga kapatid, ay may mga pagkakamali rin. Pero, mga kapatid, pinipilit kong ibigay yung lahat sa ating Panginoon. At siya lang mismo ang magmaneho ng aking buhay. Siya mismo ang humawa. At doon sa huling talata, mga kapatid, ano ba ang kailangan sa atin ng Panginoon? At ito po ang itanim natin lahat sa ating puso, sa ating isipan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin.
Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming napagbulay-bulayan, na aming naibahagi sa aming mga kapatiran na nandito ngayon, Panginoon, nagkakaisa, na sumasamba, dumuluwalhati, at nagtataas ng inyong pangalan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na madali sabihin yung paggalang at pagsunod, pagpapakumbaba. Ngunit, bakit parang minsan nahihirapan kami? Panginoon, lagi nyo kaming gabayan. Lagi nyo, Panginoon, ibigay yung tamang direksyon upang matupad namin, Panginoon, yung sinasabi, Panginoon, sa amin na salita mo, na paggalang, pagsunod, at pagpapakumbaba, Panginoon, sapagkat ito ay nire-require mo sa amin lahat. Hindi tao ang may sabi nito, kung hindi kayo po mismo ang aming Diyos. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, simple lamang po ang aming panalangin sa aming lahat na nandito ngayon. Patuloy po kami, Panginoon, na yung pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, ay laging iyon ang nasa puso namin at iyon ang nasa isipan namin habang ini-enjoy namin, Panginoon, lahat ng bagay na nilikha mo para sa amin. Sapagkat alam na alam din po namin, Panginoon, anumang kalalagayan meron kami sa buhay, mayaman, mahirap, simpleng kabuhayan, o marangyang kabuhayan, Panginoon, ay sa iyo kami dapat magpasalamat sapagkat kayo po ay pantay kung tumingin. Pantay sa amin lahat. At ang mga pangako mo sa amin, Panginoon, ay patuloy namin aasahan. Maraming salamat po, O Diyos. Sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng sabi ng Amen.